Pag-usapan pa natin ang mga issue na hinaharap ngayon ng Malacanang kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sa rally sa The Netherlands, may ilang sumisigaw ng Marcos resign. Okay. Pero sabi ni VP Sara, sa inyo na nanggaling yan. Anong reaksyon ng palasyo dito? Pops, kahit naman daw sinabi ni VP Sara na sa inyo na nanggaling yan, sino daw ba yung makikinabang doon sa panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, kundi siya daw bilang vice-presidente. Sabi rin ng palasyo, kini-question nila yung mga nagsasabi na walang kakayanan si Pangulong Bongbong Marcos na mamuno. Gayong pinatupad lang naman daw yung batas dito nga sa nangyari kaya dating Pangulong Duterte. At may transparency naman daw sa buong transaksyon o pangyayari. Ang mahirap daw yung mamumuno yung mga maraming inililihim. Okay, eto, controversial na issue. May mga bagong ulat na naman ng questionabling pangalan sa resibo ng confidential funds ng OVP na tinawag na Team Amoy Asim. Nako, anong pahayag ng palasyo naman tungkol dito? Oo, Paps, narinig mo ba yung mga apelido talagang maaasim? Ang sabi nga ng palasyo, kailangan daw sumagot ni VP Sara tungkol dyan. Kasi una-una, kung siya daw yung nagsusulong ng transparency, sagutin niya yung mga ganito dahil napakarami ng lumulutang ng mga aligasyon doon sa pag-i-issue nga ng resibo sa kanyang confidential funds. And ayan nga, lumutang yung mga panibagong pangalan. Naghigpit na ng seguridad ang The Netherlands sa gitna ng mga rally doon. May panawagan ba ang palasyo sa mga Pinoy doon? Paps, hindi lang sa mga Pinoy doon, kundi sa mga Pinoy din daw at taga-suporta dito. Ang sabi ng palasyo, maging kalmado daw. Kasi ipinatupad lang naman nga daw yung batas at yun daw yung pinaiiral. Sana daw irespeto or igalang kasi itong Netherlands malamang daw kumbaga parang pinag-i-stay lang naman nila yung peace, yung peace and order doon sa lugar. Kaya naghihigpit sila ng kanilang seguridad at hindi naman na daw hawak ng Pilipinas yan. Anong nakikita ng palasyo doon sa ginagawang pagsik ng asylum ni Harry Roque? Strategy ba ito para magtago? Yun ba ang tingin nila? Pops, mukhang tactic daw para hindi na nga sagutin yung mga tanong, lalo na yung mga naisiwalat nung Quadcom. Kasi kahit naman daw nung hindi pa siya nakakapunta sa Netherlands or hindi pa pumupunta ng ibang bansa, hindi naman na daw lumilitaw pa sa hearing ng Quadcom itong si Roque. Kaya mukhang umiiwas daw talaga sa pagsagot. Ang palasyo, sinagot yung statement na baka magaya si dating Pangulong Duterte sa pinaslang na si dating Senador Ninoy Aquino, kapag umuwi siya sa Pilipinas. Ang kampo ng mga Aquino, may sagot ba riyan? Oo, Pap, sumagot na rin yung kampo ng mga Aquino. Maikli lang yung sabi nila. Sabi nila kung pag-aaralan daw yung history, yung kasaysayan, iba daw yung ginawa ni Ninoy sa nangyayari ngayon kay Duterte. Okay, may sagot ba ang Malacanang doon sa napupunang litrato ni First Lady Liza Araneta Marcos na sabi ng ilang kritiko ay edited daw? Oo, ilang beses na nga, parang 2 weekend na merong photo si FL na nakikriticize at sinasabi ng edited. Yung isa, yan nga yung sinasabi nila na mukhang hindi nga daw magkakasama. Ang sabi ng palasyo doon sa mga vloggers or sa mga netizen na nagsasabing fake daw yan, magpakita daw sila ng concrete or verified na evidence na hindi talaga nangyari ang meeting na yan to counter yung claim nga nila. Wala daw ba balak lumabas itong si First Lady Liza Marcos sa publiko? Wala siyang balak? Kasi yung schedule ni FL, hindi naman natin nakukuha. So tayo sa social media lang din tayo nagre-rely kung ano yung mga events na pinupuntahan niya. Correct. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.